Hello Leo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kumusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tingnan natin anong mga mensahe para sa iyo, Leo. We have 5 of Wands. Ayan. So, meron debate, meron pag-aaway, merong diskusyon, no? Siguro dito, maybe there is a heated argument dito na magaganap, no? For some of you, or baka nakaraan na to, pwede rin na gano'n, ano? Na nagkaroon na kayo ng diskusyon with another person. So, what else? We have Queen of Cups, no? Pero Queen of Cups is here. Si Queen of Cups is, this could be someone na very supportive of you. This could be someone na very, baka siya yung siya yung parang laging taga-apula ng apoy, kumbaga. Baka siya yung fire extinguisher mo, yung ganon. Kapag may kaaway, kapag umiinit ang ulo mo, baka siya yung nagpapalamig ng ulo mo. Baka yung taong ito yung laging nagsasaway sa'yo, maaring ganon, no? And also, maybe you are going to embody the energy of Queen of Cups, no? So, kasi si Queen of Cups, very compassionate, very intuitive, very sensitive, napakagaling din niya na makisama, magaling tawag dito, magaling magbigay ng advice, yung gano'n. So, baka ang iba sa inyo, gano'n kayo sa ngayon. You know, you are going to embody the energy of Queen of Cups. So, what else? We have strength. Ayan. So, siguro, kasama pa to, no? Baka talaga yung 5 of Wands energy na to, maybe nandito pa sa inyong horizon. At baka kailangan mo na magpakatatag ka, tibayan mo ang inyong loob, tatagan mo ang inyong dibdib dito para maharap mo kung ano man ang problema na to, no? Na mga maaring pinag-aawayan ninyo or maaring, alam mo yun, nagkakaroon kayo ng kadiskusyon. So, tatagan mo lang ang loob mo, kaya mo yan, no? Kaya mong lagpasan yan. Kung ikaw ay nasa tama, ikaw ay nasa rason, ipaglaban mo yan, okay? So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. So, we have the Raven. Ayan, synchronistic events, magic, coincidence. Ayan, so, Leo, meron dito mga synchronistic events na maaaring ma-encounter ka. So, pay attention to that. Kasi, merong merong mga, lahat naman, di ba? Lahat na nangyayari, may dahilan. Lahat nangyayari, merong rason. Kaya, for sure, you know, baka magtataka ka, bakit kaya may ganito? Bakit kaya may nangyayaring ganyan, diba? Because, there is a reason for that, no? There are reasons for that. At maaaring may mga magical moments dito na pwedeng mag-appear sa buhay ninyo. Kaya maaaring maraming pagtatanong, no? Ngayon, ang gagawin niyo sa sarili niyo or maraming pagtatanong sa universe, no? So, just embrace it, no? Wag mo nang hanapan ng dahilan, wag mo nang hanapan ng rason because lahat naman ng nangyayari sa buhay natin, yan ay may rason, yan ay may dahilan. The divine God has a reason for that, no? Kaya wag na nating itanong pa, wag na nating questionin ang mahalaga. Kung hindi natin naiintindihan din, alamin natin kung ano mga ibig sabihin ng mga yan. Alright? So, we have movement, and so maybe there are travels, no? Baka mayroong mga pagbabiyaheng gagawin ng iba sa inyo rito. O pwedeng yung travel na to is over water, no? Baka kayo ay magbabarko. Baka ang iba sa inyo rito magko-cruise. 'Di ba? Ang iba sa inyo baka kayo ay nagtatrabaho sa barko. Maaring ganun. Baka seafarer kayo, yung ganun. Or pwede rin na ang iba sa inyo rito siguro maybe you are going to to travel abroad, no? At baka kayo ay magre-relocate. Ang iba sa inyo, baka relocation ninyo is linked to migration sa ibang bansa, or baka ang iba mayroong mga job opportunities abroad, you know, kaya maaring pagbabiyaheng ganon, no, ang gagawin ng iba sa inyo, or baka maglilipat ng bahay, no, baka may lipat bahay na ganap ng iba sa inyo sa ngayon. We have the Wasp.
there is anger, retaliation, and jealousy. So, baka related ito dito sa away, sa diskusyon, no? Sa 501's energy. Baka nagselos, no? Baka may selosan dito na nangyayari. Baka kayo yung magsiselos, no? Kayo ang magagalit, kayo yung magre-retaliate, no, sa kung sino man ang pinagseselosan ninyo. Or baka yung pag-aaway na yan, diskusyon na yan, doon sa pinagseselosan ninyo. Or baka sa person ninyo, no? So, possible ang mga ganyan. So, sana, pag-isipan ninyong mabuti, no? Pag-isipan mabuti ang bawat gagawin para hindi kayo magsisi in the end. Para hindi kayo magkaroon ng problema, no, in the end. So as much as possible maging gamitin ninyo, no, yung inyong intuition, pakinggan niyo yung guidance sa inyo ng universe para makapag-isip kayo ng mabuti at magabayan kayo kung ano ang dapat ninyong gawin. Okay? At wag alam mo yun, yung hindi mo wag mong hahayaan, don't allow yourself, 'di ba, na mapunta ka doon sa energy of anger, of outburst, kasi in the first place, hindi rin yan makakatulong sa'yo. No? Mas lalong makakasama yan kasi kapag galit tayo, mas lalong may nagagawa tayong hindi maganda, hindi mabuti, nakakasakit din tayo ng damdamin ng iba, or worst, kung maging violent, 'di ba, physically. So, hindi talaga maganda. Tapos yung epekto sa iyo mismo, no? Mai-stress ka, syempre kapag nagagalit tayo, nai-stress tayo. At kung mayroon pa kayong mga physical ailments, no, may mga hypertension, mga ganon, ay nako, lalong hindi makakatulong sa inyo yan. Kaya, as much as possible, before you do anything, before you say something, isipin mo muna, okay? Huwag kayo, iwasan ninyo, no, na mapunta kayo doon sa galit na stage, okay? Kasi, it can cause a lot of problems pa para sa'yo. Okay, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.